Okay, good morning people. Isang maulang umaga po sa ating lahat. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay ang common mistakes na ginagawa ng mga or ginawa ng magsasaka. Bakit sila tumigil, sumuko o nag-quit sa pagsasaka? So, umpisahan na natin. Mga kasaka, malimit pong napapanood natin sa mga video ay yung mga success stories ng ating kapwa magsasaka at bihira lamang po ang pinag-uusapan ang mga dahilan bakit ni mga magsasaka ang sumuko na at hindi na pinagpatuloy ang kanilang pagsasaka. So ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin yan para maging gabay din po ng mga nag-aspire o gustong pumasok sa larangan ng pagsasaka. Number one, following mistake ng magsasaka ay hindi po gumawa ng plano. Ang plano po ang siyang magiging basihan natin sa pag-prepare po ng budget para sa land preparation, sa trellising, sa seedling, sa maintenance, tapos yung pong pest and disease control. At ito rin po ang magiging batayan natin sa paggawa ng production plan na kung saan ay ma-compute natin ito sa pamagitan ng pagbilang. Kunyari po sa amin ay poste, bibilangin yung poste, tapos doon sa bawat poste po meron pong apat na seedling. So kaya nga po katulad doon sa amin 250 times 4, meron po kaming 1,000 na pananim. Mga kasaka, nung nag-umpisa din po akong magsaka ay wala nga po rin akong ginawang plano. So kaya po ang nangyari noon ay every time na may kailangan, labas lang ako ng labas ng pera dahil wala naman po akong ginawang pag-aaral tungkol sa magkano ba yung dapat kong gastusin. Ibig sabihin wala po akong ginawang budget. At wala rin akong ginawang projection kung ano yung pwedeng kitain doon sa mga activity na ginagawa ko. So lumabas, bandang huli, yun, lugi, walang kinita. Okay, number 2 mga kasaka. Na problema or mistake na nagawa sa farmer ay yung pong yung area na pinagtaniman niya at saka po yung halaman na itinanim niya hindi nagmamas. Kasi po sa bawat area magkakaiba po ng ng klase ng lugar. Halimbawa po meron tayong tinatawag na upland, merong lowland. Tapos meron din pong ikinukonsider po din dapat natin yung climate do sa lugar kasi po merong malamig, may mainit. At doon po sa type din ng lupa, ang lupa po natin may iba-ibang klase din. Merong sandy soil, merong silt, may clay, at saka merong loam soil. So pag hindi po sila nag-match doon sa mga binanggit ko na yan, hindi po sila lumalago. Halimbawa, magbibigay po ako ng example, dito po sa area namin, pag nagtanim kayo ng malunggay, hindi po tubok kasi po ang lupa dito kung hindi clay ay yung silt. So, at saka po yung nila ay laging basa yung lupa. Ayaw po ng malunggay sa mga ganong area. Kaya po dito sa aming lugar, bibihira po yung malunggay. Okay, number 3 mistake na magsasaka ay hindi nagpa-soil test or analysis. Sa soil analysis po kasi malalaman po natin kung ano yung nutrient content meron yung lupa. So kung alam niyo yung nutrient content, tamang lamang po, fertilizer ang may ilagay nyo sa halaman. So hindi po masasayang. Kasi po, pag hindi kayo nagpa-soil analysis,
maglalagay kayo ng fertilizer ayon sa rekomenda ng mga technician. Pero hindi nyo alam na yung pala ay hindi na kailangan. So, nasasayang lamang po yung pera. Number 2, pagdating po sa pH level, makikita nyo kung ito ay acidic or alkaline or neutral. Kasi po pagka ang pH level po ng inyong lupa ay hindi angkop do sa lamang itinanim nyo, kahit ano lagay nyo ng abono, hindi po yan ma-absorb ng halaman. So, sayang na naman ang inyong pera. So, kaya po, napaka-importante po, soil analysis at saka soil testing. Hindi naman po parati kayo gagawin yan. Every 2 years po, pwede naman po. Malaman lamang ninyo kung ano talaga yung meron sa lupa para madali po tayo mag-adjust kung anong kailangan ng halaman. Okay mga kasaka, number 4 na mistake po ay ang ating farmer ay yung overwatering. Nasusobrahan po ng patubig, so nagkakaroon po ng root rot o nabubulok po yung ugat. Kasi po ang bawat halaman may kanya-kanyang water requirement. Kung halimbawa tulad po ng mga pipino, mga patola, mga ampalaya, yun po yung nangangailangan ng mas maraming tubig. Kumpara po yan sa mga kamatis, talong, hindi po sila masyadong nangangailangan ng patubig. Dapat po sapat lamang yung tubig na na i-apply ninyo doon sa ating mga halaman. So yun naman po ay makikita po nyo, mag-search po kayo, makikita nyo sa Google ano yung mga water requirements ng mga halaman para maging masigla po sila. At sapat lamang ang kanilang matatanggap na tubig para manatili po sila mansog. Okay mga kasaka, number 5 po na mistake na magsasaka yung proper spacing. Dapat po may sapat po na space ang mga halaman para po sa hindi sila mag-compete sa sa nutrients na nasa lupa. Ganon din po sa sa sunlight kasi po kailangan po nila ng sunlight para makapag-produce po sila ng pagkain. At the same time po, para na rin po sa airflow kasi po pagka masyadong crowded yung inyong tanim, pamamahayan po yan ng mga insekto. At yun po ang magkukos ng isa pang malaking problema. Kung hindi nyo makokontrol yung peste at saka insekto dahil sa overcrowded. Tapos hindi pa po maka-circulate yung hangin dito sa sa inyong taniman. So napaka-importante po nun, hangin, nutrients, sunlight, at saka po yung tubig para sa ating halaman. So dapat po ay hindi sila magkukumpit. Dapat sila ay may enough na may natutugunan sila, natutugunan yung pangailangan nila doon. Okay mga kasaka, ang number 6 na mistake po ng magsasaka ay yung tinatawag nating gaya-gaya or inggit. Nagtanim siya kasi nabalitaan niya na kumita si Roberto ng 1,000,000. So, nagtanim ng kamatis. Ngayon, ang gagawin niya, magtatanim din ng kamatis. So, nanggaya siya. Kaso hindi lang siya nanggaya din si Mario at si Pedro. So, tatlo na po sila nanggaya. So, ang mangyayari niyan, pagdating po ng harvest season, magkakaroon ng oversupply, bagsak presyo ang lalabasan lugi. Dapat po kung magtatanim tayo ay yung halaman na sigurado tayo na kabisado na natin at dapat po tayo, ang pagtatanim po niyan ay consistent. Dire-diretso lang yung pagtatanim nyo, hindi dahil sa ito ay mahal or mura. Kasi po hindi nyo matatimingan yung tamang presyo kung hindi tuloy-tuloy ang pagtatanim ninyo. Kasi po meron po talagang jackpot. Halimbawa, katulad po ngayon, may bagyo. Pag may bagyo po, sigurado po ako, jackpot yung mga nagtanim. Dahil marami nasirang pananim, so nagkakaroon po ng shortage sa supply. So, kaya po tumataas ang presyo. Okay, mga kasaka. Number 7 mistake ng isang farmer. Nung siya ay tumigil sa pagsasaka. Nag-stop siya, nag-decide siya na hindi na siya magsasaka kasi nga nalugi siya. So may kasabihan po tayo na ang umaayaw ay hindi nagwawagi.
So, paano niya mababawi yung nalugi niya kung hindi niya pagpapatuloy? Isa pa, sayang naman po din yung mga natutunan niya doon sa mga mistake na nagawa niya noon kasi po ang pagsasaka ay isang proseso. So, magkakamali po tayo along the way kasi hindi naman po tayo perfectong tao. Katulad ko po, ang dami ko ding naging mistake. Pero dahil nga po doon sa mga mistake na yan, natuto ako, bumangon ako. At ito ako ngayon. Meron ako ngayong hinaharvest na dragon fruit at saka yung yeah. So kailangan lang po pagtiyagaan natin, pagsikapan natin, maging passionate po tayo. Huwag po tayong sumuko. At darating din yung panahon na kayo ay magtatagpo.